Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know. Neither death nor life, not angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, not all of creation can separate me from your love. Neither death nor life, angels nor demons, not anything that is to come. Neither depth nor height, all of creation could separate me from your love. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me so. Oh, Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me, this I Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Baliwag Alliance Church! Handa na po ba kayo maglingkod sa ating Panginoon? Masaya po ba kayong maglilingkod sa ating Panginoon? Okay, palakpak po tayo ng 2 beses. 2 beses lang. Happy to serve. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, Baliwag Alliance Church. And masaya po akong nakikita ko kayo sa aking harapan. Ngayon po, nirequest ko po ang lahat para basahin ang ating call to worship na matatagpuan sa awit 63, 1-4. Makikita po natin sa ating screens na Tagalog po talaga. Sabay-sabay po natin itong basahin. Ready? Go! O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi akong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong hatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dalangin na kamay ko'y nakataas. Tayo po yumuko para po sa ating prayer. Lord, thank you po sa oras na ito. Thank you po na nakapagsama-sama po kami dito sa church para magsamba. Tulungan niyo po kami, i-ready niyo po ang aming puso at isipan para sa Sunday na ito. At sana po maunawaan po namin lahat ng matutunan po namin this Sunday.
In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon po, ihanda po natin ang ating buong katawan, hindi lang puso at isipan, para sa ating praise and worship na ililid ni Kuya Jeff. So, tinatawag ko na po ang ating music team. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po ang bawat isa? Ay, naantok pa. Ulitin po natin. Kumusta po ang bawat isa? Magsabi po tayo ng amen. One more time. Amen. Yes, habang kinukumusta ko ang isa't isa, hayaan nyo na kumustahin nyo rin yung isa't isa. Tingnan natin yung katabi natin. Kumusta naman ang araw mo, kapatid? Yes. So sa ating pag-awit ngayong umaga, alalahanin natin na ang Diyos na dakila, ang Diyos na lumikha ng sangkatauhan, ng kalawakan, ng mundo. Ngayon, papaalala sa atin ng Diyos. Sinabi ni David sa awit, chapter 8, verse 4, sinabi niya, sino ako na isang tao na aalalahanin mo? Ngayong umaga, alalahanin natin na meron tayong kaibigan, merong Diyos na nagmamahal, na nag-aalala para sa atin. Kaya huwag tayong panghinaan. Magkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso habang tayo umaawit. Nawa, alalahanin natin na ang Diyos ay hindi lang nating Diyos, hindi lang natin Ama, kundi ating kaibigan. Purihin at sambahin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. You hear me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me, how you love me. It's amazing. Let's sing. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me? When I call, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. Friend of God, He calls me friend. I am a friend of God. Whoa. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, called me friend. Let's lift our voice. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend.
friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Yes, Lord. Tunay nga ikaw ay aming kaibigan, Panginoon. At salamat, Panginoon, na maaari namin dalhin ang aming kapighatian, kahihiyan, maging ang aming kasalanan sa iyo, Panginoon. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. There is joy gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Let's sing yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Once again, yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Amen. Yes, Lord. Susunod nating awitin, marahil yung ilan sa inyo, alam yung awitin na ito. Siguro ilan sa inyo, bago lang ito.
Pero yung title ng awitin nito ay, o yung awitin nito ay nagpapaalala sa atin na kahit na meron tayong kasakitan na nararamdaman sa ating sarili, yung kasalanan na nagdudulot ng bigat sa atin, maaari tayong lumapit sa altar ng Panginoon. Yung altar na tinutukoy dito, ito yung pag-surrender natin ng lahat ng alalahanin natin, kabigatan sa ating buhay, maging kalungkutan. Siguro, nitong mga nakaraang linggo, naranasan natin na pagod tayo. Siguro mayroong mga tao na sinaktan tayo o pinagsabihan tayo ng hindi maganda. Pero may pangako ang Diyos na kung tayo tatawag sa Kanya, yung braso ng Panginoon, ng Ama ay laging bukas para sa atin. Hinihintay niya lang tayo na lumapit sa Kanya. Hinihintay niya lang na isurrender natin yung bigat, yung buhay natin sa Kanya. So this song, hayaan nyo na ma-remind tayo na merong Diyos na nag-aalala sa atin, na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ibigay natin sa Kanya sa oras na ito. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, mahiya, o mag-alala sa katabi natin. Ibigay natin kung ano yung nararamdaman natin sa Panginoon dahil nag-aalala siya sa atin. Tayo umawit sa Kanya. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Let's sing. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Let's bow down to Him, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar, the Father's arms are open. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, thank you, Lord. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Let's sing, church. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing, I'll never know, 'cause I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to save my sin upon. Once again, I never know. I never know how much it costs to save my sin upon that cross. Let's sing. Here I am to worship. Here I am to here I am to say that you're my altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether. You are altogether wonderful to sing, call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Once again, call upon the name of the Lord and be saved. Yes, Lord. Naku kami tatawag sa iyong pangalan, kami maliligtas, Panginoon. Salamat na ang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran ay karapat-dapat, Panginoon. Salamat na ikaw yung Diyos na nagmamahal sa amin sa gitna ng aming kamalian, kapabayaan, kasalanan. Patuloy mo kaming inaabot. Ang iyong biyaya ay laging nariyan para sa amin, Panginoon. Salamat po na meron kaming kaibigan na kagaya mo na maaari naming iyakan, maaari naming kausapin sa bawat oras at sa bawat segundo maging minuto ng aming mga buhay, na meron kaming Diyos na aming mapagkakatiwalaan. Salamat po sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ngayon naman po, meron pong 3 individual na gusto po magpakita ng kanilang talento na binigay po ni Lord. Ito pong
tatlong individual ay si Brother Rico, Sister Clarita, and Sister Rita Lagman. Nakakanta po sa inyong harapan na ang kantang entitled Majesty. Sa kabila po ng ako'y nagkasakit at na emergency sa hospital, na-confirm po nila ako na merong kidney stone. So dinala po ako sa Banawe Kidney Center at doon ako na shockwave. After po noon, pag uwi ko, nangyari naman na nakaranas ako ng low sugar. Kanya ako po ay nag-collapse. At na ICU po ako sa Provincial Hospital. At doon po ay nakaranas din ako ng 2 beses na stroke. At patuloy po na nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa kabila po ng mga bagay na nagkasakit po kami. Kanya po ang awit na ito ay inaalay namin sa ating Panginoon bilang pasasalamat at pagpuri at pagsamba sa Kanya. At nagpapasalamat din po ako sa mga tao na nag-offer ng prayer sa amin. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, go from His throne unto His throne, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify and glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. To Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt,
Maraming salamat po, Brother Rico, Sister Clarita, and Sister Rita Lagman. Ngayon naman po, tinatawag ko po si Pastor John Danielong para po sa ating pastoral prayer. Requesting everyone po to please stand. Ngayon po, gusto ko pong tingnan po ninyo ang inyong mga katabi. Alalahanin niyo po sila sa panalangin. At tingnan niyo po yung mga kabataan sa bandang kanan. Kung may katabi po ko yung kabataan, tingnan niyo rin po. Sila po ang isa sa mga pag-asa daw po ng bayan. Pero hindi lang po natin sila iiwanan at hahayaan sa labas. Meron po tayong responsibility to pray for them. Raising God-fearing children, leaders of the church, leaders of the community. Kaya kung napapansin po ninyo sa government po natin, nagkakagulo po sila. Gawa po yun ng mga hindi God-fearing na mamamayan na nag-elect ng mga taong yun. So responsibility po natin for their future ay i-prepare sila. At isang bagay po doon ang ipanalangin sila. Let us pray. Our Father in heaven, salamat Panginoon for this wonderful day na pinagkaloob po sa amin. Thank you po for another opportunity na ma-witness ang inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Sa panabagong buhay, Panginoon, maraming salamat po na meron kami pagkakataon upang hindi lang po baguhin ang aming mga sarili, kung hindi pagkakataon po para maranasan muli ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Na muli, ipapakilala niyo po sa amin kung sino po kayo at kung gaano po kayo kahalaga sa aming mga buhay. Panginoon, ngayon po kami po ay humaharap sa mga maraming struggles, gulo sa paligid namin. Maraming Panginoon ang nagiging threat sa aming buhay, hindi lang po sa aming mga buhay, kundi sa future, Panginoon, ng simbahan, future po ng aming mga anak, Panginoon, future ng aming mga kabataan. We pray, Panginoon, na kayo po ang siyang mag-spare sa amin from gawa ng kaaway. Especially doon sa mga na-elect, Panginoon, sa government namin. Ito man po ay shakedown para sa mga partisan. Pero, Panginoon, panalangin ko po na kayo po ang mag-raise ng mga leaders na siyang gagabay at tutulong sa amin. Mga leaders, Panginoon, na may takot sa inyo at nais kayong sundin, nais kayong paglingkuran. Nais na baguhin, Panginoon, ang future ng aming bansa. Kaya we pray, Panginoon, na as we bow down before you, asking for your help, Panginoon, sa aming government, may you prepare our hearts, Panginoon. Hindi lang po para sa pag-express ng aming pagka-disappointment sa government, pero para, Panginoon, hindi kami magkasala as we express, Panginoon, yung kamalian, yung katiwalian sa government namin. We pray na hindi kami mabago ng aming political stand, hindi kami magkasala as we express our feelings, our disappointments. Hindi kami malayo, Panginoon, sa nais niyo po para sa amin. At hindi po madungisan ang aming testimony. Hindi madungisan ang inyong pangalan na as we express, Panginoon, makikita nila yung grace, yung mercy, yung forgiveness at yung love, Panginoon, sa aming mga salita. We pray for our generation. We pray for our kids, Panginoon, our children. Kayo po ang siyang tumulong sa amin na pag-build sa kanila. Ma-ready sila, Panginoon, sa paglabas sa mundo. Maging ready sila na maging mabuting citizen. Maging mabuti sila na may takot sa inyo. Mag-raise kami ng mga kabataan na mayroong takot sa Panginoon at siyang mayroong kagustuhan na sundin ang kanilang mga magulang. Mag-start, Panginoon, ito sa aming mga tahanan, sa simbahan, hanggang sa umabot po sa community. We pray for each one of us, Panginoon. Kami po ay may mga pinagdadaanan personally. Meron kami mga karamdaman. Meron pong mga shakedown sa aming pananampalataya. Lahat kami nagsastruggle. Lahat kami nahihirapan. Pero, Panginoon, nawa ang lahat din po sa amin
ay maalalang tumawag sa inyo, maalalang humingi ng tulong sa inyo. Maging dependent nawa kami, Panginoon, sa inyong pagkilos. At ngayong umaga, Panginoon, sa worship service namin, panalangin ko po na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan upang tanggapin lahat ng itinuturo niyo po para sa amin. Sa mensahe namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng understanding upang matanim po sa aming mga puso at siyang ma-apply po namin sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magamit sa inyong kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At ngayon po, dahil kakaupo niyo lang po, sorry po, pero nire-request ko po ang lahat na tumayo para po sa ating babasahin na scripture reading na matatagpuan po sa Mateo 22:15 to 21 na makikita po sa ating screen. Ako na lang po ang magbabasa nito. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatanggi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan ng magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus na kanilang masamang layunin, kaya sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan?" tanong ni Jesus. "Sa emperador po," tugon nila. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos." May the Lord bless the reading of His Word. Maaari na po tayong makaupo at tinatawag ko na po si Pastor Ian Fuentes para po sa ating message entitled, "Dapat para sa Nararapat." Thank you. Thank you, Brother Gian. Sige, hindi ko na babasahin mamaya yung title. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Batiin din po natin ng isang magandang umaga ang ating pong mga kasama every Sunday sa ating Facebook Live. Yung ating mga kapatid na nasa ibang bansa, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy pa rin sa atin pong tema sa buong buwan ng Mayo, stewardship, kung saan ipinapakita po sa atin na ang lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay ipinagkatiwala sa atin at tayo'y may pananagutan kung paano po natin ginagamit yung mga bagay na meron tayo ngayon, maging yung ating mga oras. Nais ko po itong simulan sa, alam niyo, nung year 2017, meron pong isang sumikat na kanta na pinasikat ni Casey Tandingan. Ang title po nito, "Mahal Ko or Mahal Ako." Nakalagay po sa linya ng kanyang kanta ay ang tanong na, "Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako?" Kung kayo po yung tatanungin, sino po ang pipiliin ninyo? Yung mahal ninyo o mahal kayo? Anyway, nasa inyo naman yan. O baka mag-away pa kayo mamaya. Alam niyo, ang buod po ng awiting ito ay meron pong isang tao na nalagay sa isang sitwasyon kung saan kailangan po niyang pumili ng isa doon sa dalawa. Mga kapatid, dumating po ba tayo sa punto ng ating buhay kung saan tayo'y naipit or kailangan po nating pumili sa dalawa? Kailangan po nating pumili ng isa doon sa dalawa. Ang tanong, uunahin ko ba ang aking pamilya or ang aking trabaho? Or hindi naman kaya, mag-church po ba ako ngayon ng face-to-face? Or baka mag-live na lang ako?
Or minsan, natanong po ba natin sa ating mga isipan na makikipag-date ba ako ngayong hapon sa aking asawa, or sasama na lang ako sa ministry? Or di naman kaya, mag-outreach kaya ako ngayon, or magpapahinga na lang ako para mayroon akong lakas pagdating ng umaga? Alam niyo po, iilan lamang ito sa mga tanong sa ating isipan, at marami pong pagkakataon na tayo'y naguguluhan kung ano nga dapat ang ating unahin or ano ba dapat ang aking piliin. Alam niyo, in Matthew chapter 22, yung binasa ni Gian kanina, ni Brother Gian, in Matthew chapter 22, dahil ayaw po ng mga Pariseyo kay Jesus Christ, kaya itong mga Pariseyong ito, gumagawa sila ng iba't ibang paraan upang si Kristo ay madakip, upang si Kristo ay maparusahan ng kamatayan. Kaya in chapter 22, dahil ayaw nga ng mga Pariseyo kay Jesus Christ, isa sa mga ginawa nila kay Jesus Christ ay tinanong nila ng isang tanong na pwedeng magpahamak kay Kristo. In Matthew chapter 22, tinanong nila si Kristo sa harapan ng mga Hudyo at harapan ng mga Romano. Ibig sabihin, dalawang grupo po ito, mga Hudyo at ng mga Romano. Ang tanong nila kay Kristo, sabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon po ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" In this scenario, mga kapatid, gusto nilang pumili si Jesus Christ. Gusto nilang sumagot si Jesus Christ ng oo or hindi. Alam mo, parang Congress, no? Oo lang or hindi. Bigyan ko lang po kayo ng konting background tungkol sa estado ng relasyon ng mga Romano at ng mga Israelita. Sa time po na ito, dahil na-conquer nga po, sakop ng mga Romano, ang mga Israelita, sila yung namamalakad. At bakit galit ang mga Israelita sa mga Romano? Dahil pinapatawan sila ng sobrang laking buwis this time. At bukod po doon, parang ang dating, parang binabastos or winawalang hiya ng mga Romano ang pananampalataya at kultura ng mga Israelita, mga Hudyo. Kaya naman, ayaw nila sa mga Romano. Sa madaling sabi, mga kapatid, galit ang mga Hudyo sa mga Romano. Kaya nung tinanong nila si Jesus Christ, kapag sumagot si Jesus Christ na, oo, dapat tayong magbayad ng buwis sa emperador, ang mangyayari po, mga kapatid, magagalit ang mga Hudyo kay Kristo dahil parang ang dating kampi si Jesus Christ sa mga Romano. Ngayon, pag sinabi naman ni Jesus Christ, hindi tayo dapat nagbabayad ng buwis sa mga Romano, ang mangyayari naman po, mga kapatid, nito, para namang nagre-rebelde ngayon si Jesus Christ sa gobyerno. Kung isi-simplify po natin yung tanong ng mga Pariseyo kay Kristo, parang ganito po yan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Dapat ba tayong magbigay ng tax sa gobyerno or dapat mag-tithes and offering na lang tayo? Yun ang tanong kay Jesus Christ. Pero dahil nga alam ni Jesus Christ kung ano ang motibo ng mga taong ito ang naging sagot niya sa kanila. Ang sagot ni Jesus Christ, sabi niya, bigyan niyo ako ng pera. Bigyan niyo ako ng pera. Ang tanong ni Jesus Christ, kaninong mukha ang nasa salaping ito? Kaninong pangalan ang nakaukit sa salaping ito? Ang sagot nila, kay Cesar, sa emperador. Ang sabi ni Jesus sa kanila, ibigay kay Cesar ang dapat kay Cesar at ibigay natin sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, hindi katulad nung awitin ni Casey Tandingan, hindi natin kailangang pumili sa dalawang bagay dito sa mundo, lalo na kung kaya naman nating gampanan pareho. Ang nagiging problema kasi natin sa atin ngayon, we are torn between two
Yung pinipilit natin na, ito na lang ang kailangan kong unahin, ito na lang dapat yung kailangang piliin, wag na lang ito. Or ito na lang, wag na lang ito. Mga kapatid, katulad nga ng sabi natin, hindi katulad ng awitin ni Casey, hindi natin kailangang pumili kung kaya naman nating gampanan pareho. Kaya kung ang tanong po natin ay, sino ba ang pipiliin or uunahin ko? Si Lord ba or ang pamilya? Magta-tithes ba ako or magta-tax? Pamilya ba or trabaho? Church ba or business? Asawa ko ba or anak? Ministry or career? Ang sagot po dyan mga kapatid, hindi natin kailangang pumili. Bagkus, sabi nga ni Brother Gian, ibigay natin ang dapat para sa nararapat. Tayong lahat po muna ay umuko at tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong pagkakataon na kami po ay matuto mula sa inyong mga salita. Naniniwala po kami tuwing linggo. Kailangan po namin ang inyong salita na siyang gagabay sa amin sa aming mga buhay. Kaya patuloy niyo po sanang buksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang aming matutunan at aming tanggapin anuman ang inyong nais sabihin sa amin. Sa inyo po ang kapurihan. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nais ko lang pong basahin sa inyo yung 3 talata na ito mula sa Matthew chapter 4, Matthew chapter 22 at Matthew chapter 22 then verse 37 to 38. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ako na lang po magbabasa, sabayan niyo na lamang po ako sa screen. Matthew chapter 4 verse 4. Ang sabi po dito, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Diyos. Matthew chapter 22 verse 21, sabi nga kanina, ibigay niyo sa emperador ang para sa kanya at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Matthew chapter 22, 37 to 38, in English ko na lang po kasi meron pong important na word dito mamaya. You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and the greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. Kung mapapansin po natin sa 3 talatang ito na nasa ating mga monitor, ipinapakita po sa atin ni Jesus Christ na hindi kontra ang Diyos sa mga personal nating naisin at personal nating mga pangangailangan tulad ng pamilya, oras sa pamilya, trabaho, pagkain, at hindi rin po natin kailangang pumili maliban na lamang kung mali talaga yung pagpipilian, pero kung mabuti naman ang mga options na meron tayo, parehas lang po nating gampanan. Ang mahalaga, makita natin that God is our ultimate priority. Alam nyo, walang problema kay Lord kung gusto nating magtrabaho. Walang problema kay Lord kung gusto nating mag-business, gumala, magpahinga kasama ang ating pamilya, mga kaibigan. Okay lang po yan, mga kapatid. Wala pong problema sa mga bagay na ito. Wala pong masama. Subalit, wag lang nating kakalimutan na sa lahat ng ito, ang pinaka-priority natin, walang iba, kundi si Lord. Remember last Sunday, yung title ng message natin or yung buod ng ating message last Sunday, kung nasaan daw, sabi niya, where your treasure is, there your heart will be. Kung nasaan daw yung ating kung ano daw yung ating priority, nandun yung ating mga puso. At kung nasaan ang ating mga puso, malamang yun na rin ang ating sasambahin nang hindi natin namamalayan. Minsan kasi in denial din tayo eh. Kapag tayo ay nakafocus na sa isang bagay, pag sinabi ng iba parang yan na yung ginagawa mong Diyos, sa atin hindi natin yun aaminin. May mga panahon na hindi natin talaga napapansin na ito na pala yung ating nagiging priority. Ito na pala yung nagiging Diyos ng ating buhay. At ito ang isang bagay na iniiwasan ni Lord na mangyari sa atin. Na mahulog tayo sa pagsamba sa mga bagay dito sa mundo. Hindi na si Lord ang ating sinasamba. Yung mga bagay na. Kung babalikan po natin ang kwento ng mga Israelites, isipin po natin, 400 years kayong slave. 400 years, alipin kayo. Tapos, mababalitaan mo, after 400 years, mababalitaan mo, mag-i-intervene na pala si Lord. Papasok na siya doon sa story. Ilalabas na niya kayo doon sa pagka-slave ninyo, aalisin niya na kayo doon sa paghihirap ninyo.
Alam niyo yung tipong for the whole 400 years, yung kinakain mo, paulit-ulit, tapos minsan, bitin pa, kulang, tapos hindi ka nakakatulog ng maayos, sobrang init, tapos nagtatrabaho ka ng 8 to 12 hours every day, tapos ngayon, mababalitaan mo, naaalisin ka na dyan ni Lord, dadalhin ka na niya sa lugar kung saan makakakain ka na ng mabuti, makakatulog ka na ng maayos, makakapagkape ka na, makikita mo yung sunrise hanggang sunset. Sino po ang hindi mai-excite niyan? Siyempre lahat ng Israelites excited. Pero alam niyo po, hindi po yan diretsong ginawa ni Lord. Alam niyo po ang ginawa ni Lord? Hindi po sila diniretsyong dala sa promised land. Hindi po sila dinala diretso sa pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Moses ay ganito. Sabi niya, sabihin mo sa Paraon, Moses, let my people go so they may hold or they may worship me in the wilderness. Sabihin mo sa Paraon na payagan ang mga Israelites na maglakad ng 3 araw sa disyerto upang sambahin nila ako sa lugar na yon. Hindi sinabi ni Lord na, let my people go so they can go to promised land and they can do whatever they want to do. Hindi po ganoon. Bakit? Kasi kung idediretso ng Diyos ang mga Israelites mula sa Egypt papuntang promised land, ang magiging focus na lang nila ay ang promised land. Makakalimutan na nila ang Diyos. Magiging pangalawang option na lang nila ang Diyos. Imagine mga kapatid, sa panahon natin ngayon, isipin lang po natin if we skip God every day in our life. Isipin po natin every day, pagkagising sa umaga, ang iniisip na natin agad, trabaho. Pagkagising sa umaga, we will skip God. Ito si Lord, ito yung trabaho, ito yung school, ito tayo, diretso tayo sa ganito. Saan ang ating magiging focus? Alam niyo, pag nangyari ito, kakaskip natin kay Lord every day, makakalimutan na natin si Lord, and ang worst na pwedeng mangyari, God will be taken out of the picture. Mawawala na si Lord sa picture. Like there is no God anymore in our life. Dapat nating makita na sa pamamagitan ng pag-una natin kay Lord ngayon, makita natin that God is our satisfaction. Ang dahilan bakit tayo naghahabol sa mga bagay dito sa mundo, kasi ang hanap natin, saya. Kaya maraming tao, todo trabaho, todo gala, kung saan-saan nakakapunta. Bakit? Kasi ang iniisip natin lagi, masatisfy ang ating mga sarili. When Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God, emphasizing na hindi kontra si Lord na kumain tayo, hindi kontra si Lord na maghanap tayo ng trabaho or pera para tayo makakain or mabili ang ating mga gustong bilhin. Bakit? Kasi kailangan ng tao ng pagkain para mabuhay. Kaya hindi ko kontra si Lord sa mga bagay na ganito. Kailangan ng tao ng trabaho para mabuhay. Actually, alam yung ayaw ni Lord? Yung tamad. Ayaw ni Lord ng tamad. But you know what God is saying in this verse? Na hindi natin kailangang ituon ang ating atensyon sa mga bagay dito sa mundo. Hindi natin kailangang magpakalunod sa trabaho or laging ang focus na lang natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin, yung mga desire natin. Kung naghahanap tayo ng pera para mabuhay, okay naman. Pero kung wala na tayong ibang inisip sa buhay natin or sa araw-araw, ay puro na lamang pera, baka pera na ang ating nagiging Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid, ang naging problema ng mga Israelites, hindi sila natututong masatisfy. Nung sila ay nasa Egypt pa lamang, they call out to the name of God. Sabi nila, Lord, tulungan niyo po kaming makalabas dito. Nung sila ay nasa labas na, alam niyo kung anong una nilang reklamo? Pagkain. Pagkain ang kanilang problema. Nung iilang sandali, pinrovide ni Lord ang pagkain para sa kanila. Nagpaulan si Lord ng mana. So may pagkain na sila. Pagkatapos ng mana, siguro iilang taon lang or buwan, nagsawa ulit sila.
Ang sabi ng Lord, nakakasawa, nakakaumay naman tong mana. Pwede po bang karne naman? Kaya ang ginawa ni Lord, nagpadala siya ng karne. At pagkatapos ng ilang sandali, hindi rin sila nasatisfy. Ayaw na nila ng karne. Kaya marami sa kanila, pinilit bumalik sa Egypt. Bakit? Kasi ang nakikita nila, nandun ang satisfaction. Iniisip ng mga Israelites, nasa mga bagay dito sa mundo, ang satisfaction ng tao. Kaya mga kapatid, pwedeng ito rin yung dahilan na pwedeng maging dahilan na tayo rin mismo hindi masatisfy sa buhay dahil sa mga bagay na dito sa mundo, dahil baliktad ang ating focus at ang ating priority. Ang focus at ang ating priority, mga bagay sa mundo, wala na kay Lord. Kaya mga kapatid, kung kaligayahan lang ang hanap natin dito sa buhay, ang sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo lang si Lord at yung mga bagay na ito, including yung kaligayahan, ibibigay ni Lord sa iyo. Bakit? Kasi wala talaga sa mga bagay na nandito sa mundo ang kaligayahan ng tao. Alam niyo, best example ng hindi sa kayamanan ang kaligayahan, walang iba, yung pinakasikat na pinakamayaman na dumaan sa mundo, walang iba, kundi si Haring Solomon. Si Haring Solomon, hindi po siya naging masaya sa buhay niya dahil mayaman siya or nasa kanya ang lahat ng bagay. Kaya nga ang conclusion niya, walang ibang nagpapasaya sa tao o nagbibigay ng kaligayahan sa tao, kundi ang Diyos lamang. Mga kapatid, bakit hindi natin subukan ngayon? Mula ngayon hanggang bukas, na bago tayo pumasok sa trabaho, let's seek the counsel of the Lord. Bago tayo magdesisyon ng isang bagay, bakit hindi muna natin tanungin si Lord? Bago natin isipin na, wag na muna kaya ako mag-church ngayon, bakit hindi muna natin i-counsel si Lord? Na sa lahat ng bagay, tanungin natin si Lord. Remember that if God is our first priority or our priority in life, God will give us the satisfaction na hinahanap natin sa buhay. Pangalawa, why we need to prioritize God, hindi dahil pinipilit tayo ni Lord na unahin mo ako. Kung babalikan natin yung kwento, why the first commandment, the first commandment, love the Lord your God. Kung babalikan natin yung kwento sa Exodus, bakit nga ba mayroong salitang love the Lord your God? Ay dahil sa kasunod po nito, mayroon pong sinabing, because I rescued you. So why we need to prioritize God? Because God said, I have rescued you. I have saved you. Niligtas kita sa sitwasyon mo. Kaya nga po, pagkatapos po ng love the Lord your God, because I rescued you, ang sunod na sinabi ni Lord, you must not have any other gods but me. You must not make yourself, huwag kang gagawa ng kahit anong idol, any kind or image of anything in the heavens or in the earth, in the sea. You must not bow down or worship them. Sabi ni Lord, I save you when you struggle. Sa mga panahong down na down ka, sinave kita. Sa mga panahong kailangan mo ng tulong, tinulungan kita. Walang ibang nagligtas sa iyo, kundi ako lamang. So it is a reminder to all of us na kung bakit kailangan nating i-prioritize si Lord, hindi dahil kailangan nating bayaran si Lord. Na sinasabi ni Lord sa atin na, ako nagligtas sa iyo kailangan iunahin mo ako. Hindi po ganon. Dahil sa katotohanan, kundi dahil sa katotohanan, wala naman talagang magliligtas sa atin, kundi ang Diyos lamang. Hindi si pastor, hindi yung ating mga kapatid, hindi tayo, kasi maraming tao iniisip tayo mismo ang magliligtas sa ating mga sarili. Hindi po mga kapatid. Kaya nga po last time sa ating pag-aaral, ni-remind ni Joshua ang buong lahi ng Israel kung sino ang tumulong sa kanila nung hindi nila kayang tulungan ang sarili nila. Wala silang ginawa para tulungan ang sarili nila, kundi si Lord lamang. So this is the reason why we need to prioritize God, because God is our salvation. Walang ibang nagliligtas sa tao, kundi ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, nais ko lang pong ikwento yung
yung buhay ko. My family is a good kind of family. Mabuti ang aking pamilya. Although hindi naman kami lahat Christian, pero masasabi ko, mabuti ang aking pamilya. Pero ang buhay ko ay hindi naging mabuti. Alam niyo po, for 9 long years, naging tambay ako. Wala akong ginagawa. Si tambay nga, di ba? So 9 years tambay ako. Alam niyo, nung 9 years na yon na ako'y tumambay, hindi ko talaga alam kung ano yung susunod na mangyayari sa buhay ko. Iniisip ko na lang minsan, baka maging katulad na lang din ako nung ibang mga tambay doon na naglalakad ng walang damit, nagiinuman mula umaga hanggang hapon, tapos baka minsan iniisip ko na lang na baka isang araw, magkaroon ako ng karamdaman dahil sa bisyo, or baka isang araw, bumulagta na lang ako doon sa daan dahil patay na ako, dahil nakipag-away or nakipagbuno sa kung sino-sino. Alam niyo mga kapatid, never kong naisip na makakaalis pa ako sa sitwasyong yon, kahit anong gawin ko. Maliban na lang nung isang araw na nakilala ko si Lord, doon lang nagsimulang mabago ang buhay ko. Isipin niyo yan, 9 years. 9, mataas. Actually, mas mahaba pa. Alam niyo, sa haba ng panahon na yun, wala kasi akong ibang inisip. Nabago lang ang buhay ko nung nakilala ko si Kristo. At ako'y naniniwala mga kapatid, hindi lamang ako, kundi lahat tayo na nandito ngayon, mayroong parehong sitwasyon sa buhay ko noon. Buhay na hindi maganda. At kung kailan lang natin nakilala si Lord, doon lang din tayo nakalaya. Praise the Lord sa mga bagay na ito. Kaya kapatid, kung ang tanong natin ngayon, sino ba ang dapat kong unahin? Iisa lamang ang sagot natin mga kapatid. God should be our ultimate priority. Dahil kung ang hanap natin ay kaligayahan, si Lord pa din ang magbibigay sa atin ng kasapatan, our satisfaction. At sa mga panahong hindi natin magawa yung mga bagay na dapat natin gawin, or may mga panahon na wala na tayong kakayanan na gawin yung mga bagay na dapat natin gawin, remember also that God is our salvation. Sa lahat ng ito mga kapatid, maisip po sana natin, pwede natin gawin ang anumang bagay, pero ang priority pa rin natin ay ang ating Panginoon. Now, balikan po natin yung utos kanina. Sabi ni Jesus Christ, love the Lord your God. Unahin mo si Lord sa lahat ng bagay. Kung priority lang ang pag-uusapan, walang ibang priority kundi si Lord. But it doesn't mean na siya lang ang ating mahalin. It doesn't mean na siya na lang lagi yung ating pagtuunan ng pansin. Hindi po yan mga kapatid, na huwag ka nang magtrabaho. Huwag mo nang alagaan yung anak mo. Huwag mo nang mahalin yung asawa mo. Hayaan mo na yan. Masungit naman yan. Hindi po yan mga kapatid. Sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, all your soul, or your mind. This is the first and the greatest commandment. Sabi ni Jesus Christ, pero hindi lang yan. A second one is equally important. Kasing halaga nung una. Love your neighbor as yourself. Ibig sabihin mga kapatid, yes, priority natin si Lord. Kailangan nating unahin si Lord. Pero sabi ni Lord, it should be equal. Kailangang parehas na kung binibigay natin yung pagmamahal at oras na para kay Lord, kailangang ibigay rin natin yung nararapat na pagmamahal sa ating mga kapwa. Ang tawag po natin dito, man's obligation to man. Ito yung obligasyon natin sa ating mga kapwa. Basahin lang po natin yung 1 John 1:4. 1 John 4. Sabi niya 4:20. Sabi ni Lord, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos ng Diyos. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Ito po ang salita ng Diyos. Kung talagang mahal daw po natin ang Diyos, ipakita natin ang pagmamahal na ito sa ating mga kapwa.
Hindi daw pwedeng sinasabi nating, I love you, Lord. Eh, hindi mo naman nakikita si Lord. Pero you hate your brother or your sister. Ang sabi ni Lord, ang taong ito ay sinungaling. Sinungaling. Ngayon, tignan lang po natin. Una, yung ating mga kapitbahay. Our neighbors, mga ating mga kapatid. Anong bagay, paano natin ipapakita yung pagmamahal natin sa ating mga neighbor, sa ating mga kapitbahay? Una, we need to share the gospel. Alam niyo mga kapatid, mahal tayo ng ating kapwa, kaya sila nag-share ng gospel sa atin, kaya rin tayo nandito ngayon. Kaya kung mahal din natin yung ating kapwa, ipakita natin ito sa pamamagitan ng pag-share sa kanila ng salita rin ng Diyos. Pangalawa, forgive as the Lord forgives you. Alam niyo, lahat naman tayo makasalanan, pero pinapatawad tayo ng Diyos. Kaya ang nais ng Diyos, patawarin din natin yung mga taong nagkakasala sa atin. Kasi kung hindi natin sila patatawarin, dapat lang na hindi rin tayo patawarin ng Diyos. Pero dahil pinatawad tayo ng Diyos, forgive as the Lord forgives you. At ang pangatlo, be a blessing. Maging pagpapala tayo sa ating mga kapatid. Maging mabuti tayo sa kanila, i-share natin kung ano yung meron. Maging magalang tayo sa kanila, hindi lamang dito sa loob ng church, kundi maging sa labas ng ating iglesia. Now, let's talk about family. Alam niyo po mga kapatid, pagdating po sa marriage, taas nga po ang kamay ng mga may partners dito. Yan. Isa pa po, huwag kayong mahiya. Yung may mga asawa, may mga kasama ngayon. Okay. Taas po ang kamay ng mga kalalakihan. Mga kalalakihan, ayan, maraming kalalakihan. Ang sabi sa Ephesians 5:25, Husbands, love your wives just as Christ loves the church. Kaya ito po yung sinasabing equally important. Kailangang pantay. Parehong importante. Mga asawang lalaki, tandaan po natin, ang pinaka-priority natin, si Lord as the head of the family. Si Lord lagi ang mauna. Pero wag nating kakalimutan na mahalin ang ating kapwa, ay ating asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Pag sinabi pong, love your wife, it doesn't mean na i-provide mo yung material needs niya, i-provide mo yung make-up niya, yung pang-Watsons niya, yung bahay, yung sasakyan, o kung anumang kailangan niya. Kasi hindi po yan ang basihan ni Jesus ng pagmamahal. Naku, may magtatampo mamaya, hindi mabibilhan ng make-up. Alam niyo po, sa 4 years ko pong pagpapastor, wala pa naman po kaming nabalitaan na nagipag-usap sa amin or nagpa-counsel sa amin na umiiyak na, Pastor, tulungan niyo naman ako kasi yung asawa ko hindi ako mabilhan ng make-up. Hindi ako mabilhan ng lipstick. Hindi ako mabilhan ng sasakyan. Wala pa po kaming naririnig na ganong rant mula sa mga asawang babae. Bakit? Kasi hindi naman yun ang una nilang kailangan. Hindi. Kundi, kung meron man po silang kailangan at madalas naming naririnig mula sa mga kababaihan, iisang daing lang ang naririnig namin na hindi nila nararamdaman ang pagmamahal mula sa kanilang asawa. Praise the Lord kasi marami sa church hindi namin naririnig ng ganon. Pero isang daing talaga ng mga kababaihan ay hindi nila maramdaman ang pagmamahal mula sa kanilang asawa. Magsabi nga po ng amen lahat ng mga asawang babae na nararamdaman ang pagmamahal ng kanilang asawang lalaki. Amen. Amen. Okay, kailangan lakasan pa natin. Alam niyo mga kapatid, correct me if I'm wrong. Sige, itama niyo po ako pag mali po ako.
Subalit, higit pa sa kakayanang i-provide ng lalaki ang material na bagay, ang higit na kailangan ng isang babae ay ang pagmamahal mula sa kanyang asawang lalaki. Amen? Amen. It is good that men can give both material things tsaka pagmamahal. Pero dapat ang manguna talaga nito ay yung pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawang babae. That's why Jesus said, mahalin mo, love your wives just as Christ loves the church. Hindi po ibigay mo yung kanyang kailangan. Just love your wife. When Jesus said, love your wife, it's about emotional stability. Yung magkaroon ba ng kapayapaan yung iyong asawa, meron siyang assurance at meron siyang kaligayahan. Yung tipo bang kahit wala yung asawang lalaki sa bahay, or umalis yung kanyang asawa sa bahay, may kapayapaan yung asawang babae at assurance na uuwi rin sa kanya yung kanyang asawang lalaki. Yung tipo bang kahit pagod ang asawang babae mula sa trabaho, uuwi siyang masaya kasi alam niya, mahal siya ng kanyang asawa. Yung kahit simpleng pagkain lang ang meron kayo, pero masaya kayong kumakain kasi alam ng asawa mong babae, mahal na mahal siya ng kanyang asawang lalaki. Tandaan po natin mga kapatid, aanhin natin yung magandang bahay kung uuwi ka mula sa trabaho, yung tipong wala ka ng ganang umuwi kasi alam mong stress ang dadatnan mo sa bahay. Aanhin natin yung masarap na pagkain, maraming pera, kung hindi ka masaya sa iyong kasama. Aanhin natin yung pera, yung gamit, yung mga make-up, kung sa likod ng mga bagay na ito ay ang pusong nahihirapan. Kaya isang napakahalagang bilin ni Lord sa lahat ng kalalakihan, hindi lamang sa mga lalaking may asawa na, kundi sa lahat ng mga lalaking mag-aasawa in the future, mahalin mo ang iyong asawang babae gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ang tanong ngayon, paano ba minahal ni Kristo ang simbahan o ang iglesia? Una, He never leaves and forsakes. Hindi niya iniwan ang iglesia. Ang isang iglesia, mga kapatid, may mga panahong pasaway talaga yan. Maraming church ngayon, sobrang pasaway. Pero gayon pa man, never pong iniwan ni Jesus Christ ang church dahil lang sa pag-uugali ng church. May mga churches na hindi kagandahan or sa simula lang maganda, pero never iniwan ni Jesus Christ ang church na ito. Hindi iniwan ni Jesus Christ ang church dahil walang aircon or dahil papag lang. Never po. Because Jesus loves the church. Katulad lang din po yan ng iglesia. Ang ating mga asawa, hindi po yan perpekto. Nagkakamali rin po yan. Amen? O hindi kayo nagkakamali, no? Hindi po perpekto ang inyong mga asawa, nagkakamali din po yan. May mga panahon po na hindi din po talaga sila kagandahan. Yung mga asawa ninyo may mga panahon talagang hindi yan kagandahan, pati yung kanilang mga pag-uugali. Pero gaya ng ginawa ni Kristo, hindi po dapat natin iniiwan o pinapabayaan ang ating mga asawa, but instead, we need to help them grow in the Lord. Hindi yung ini-spoil natin, binibigay lahat, tapos kung ano yung gusto, yun yung nasusunod. Kung totoong mahal natin ang ating asawa, kinokorek natin at dapat tinutulungan natin sa lahat ng bagay, lalo na yung paglago sa pananampalataya. And lastly, He provides love and care for her. Minamahal at inaalagaan ang ating mga asawa, gaya raw ng pagmamahal at pag-aalaga natin sa ating mga sarili. Remember, sa lahat ng nangyari sa church, mga kapatid, imperfect ang church,
pero hindi iniwan ni Lord ang church. Kaya ganun din dapat ang mga asawang lalaki. Imperfect ang inyong mga wives, pero hindi dapat yan iniiwan at dapat minamahal. Kaya men, kung meron mang maiiwang mensahe sa atin ngayon, give to God what is due to God and give to your wife what is due to your wife. Now, may mga babae na mas matalino kaysa sa mga lalaki. May mga babae na mas malaas ang income kaysa sa lalaki. Merong mga babae na mas magaling kaysa sa lalaki. May mga babae na mas leader ang dating kaysa sa mga lalaki. Pero tandaan niyo mga kapatid, hindi pwedeng dalawa ang leader sa loob ng bahay. In the Bible, remember that leadership is given only to men. Ang trabaho po ng paglilid sa pamilya ay ibinigay sa mga kalalakihan. Alam niyo kung ano ang ibinigay sa mga kababaihan? Submission. Sabi ni Lord, wives, submit to your husbands as the church submits to Christ. Kung sasabihin ng babae na, pastor, parang mas leader pa kasi ako kaysa sa aking asawa. Alam niyo kung anong mangyayari? Bukod sa hindi na natin ginagawa yung dapat sa nararapat, we are also breaking God's command. Ngayon, kung ang issue lang natin ay parang mas leader pa tayo kaysa sa ating asawang lalaki, yung asawa nating lalaki hindi kumikilos sa parang leader, alam nyo, still, submission is the solution to your problem. Kung yung asawa mo hindi talaga siya pang leader, submit anyway. Mag-submit ka pa rin. Bakit? Sabi ni Cathy Keller, kung kilala niyo siya, asawa siya ni Tim Keller. O, baka hindi niyo rin siya kilala. Sikat po siya. Si Cathy Keller, sabi niya, submission means that in matters of disagreement, I yield to Tim the deciding vote. I get a vote, he gets a vote, he gets the deciding vote. Ang sabi ng asawa ni Tim na si Cathy, pag meron po kaming usapin ng aking asawa, or kung meron po kaming kailangang pagdesisyonan, ang sabi niya, sinasabi ko kung ano yung point ko. Sinasabi ko kung ano yung gusto ko. Yung asawa ko, sinasabi niya din kung ano yung point niya, sinasabi niya din kung ano yung gusto niya. Pero ang dulo nito, hinahayaan ko ang asawa ko ang mag-decide, hindi ako. In this way, you as your wife or a woman, you are teaching your husbands to be a leader. Bakit? Kasi dahil binibigay natin yung responsibility sa ating asawa, natututunan ngayon ng ating mga asawang lalaki na i-practice ang kanyang leadership sa pamamagitan ng accountability. Dahil binigay sa kanya, matututo talaga siya. Unlike doon sa tayong mga babae, ang siyang nangunguna. Ang sabi ni Cathy Keller, you have to make, no, it's not Cathy. Siya pa rin nagsabi nito. Sabi niya, you have to make the decision and, sabi niya sa asawa niya, and bear the responsibility. In this way, natututunan ng ating mga asawa na maging leader kasi ibinigay natin sa kanila yung decision making at responsibilidad sa pagdidesisyon. Ang sabi ni Tony Evans, spiritual leadership is not license for men to do what they want to do. Kasi akala kasi ng iba, kapag binigay mo yung leadership sa asawa mo, parang hinahayaan mo yung asawa mo na gawin ang lahat ng gusto niya. Hindi po ganun yon. It is empowerment to do what they ought to do. Alam niyo yung mga kalalakihan, kaya naging mukha silang mga mahina, kaya nagmumukha silang hindi leader, kasi hindi na nila nagagawa yung dapat nilang gawin dahil kayong mga kababaihan ang siyang gumagawa nito. Pero kung ibibigay natin sa kanila yung leadership, matututunan nilang gawin yung mga bagay na dapat nilang gawin according to Tony Evans. Sa mga katuwid, mga kapatid, kung ibibigay ng mga kababaihan ang dapat, which is ang submission sa kanilang mga asawa, magagawa ng mga kalalakihan ang nararapat, which is ang kanilang leadership. Pero alam niyo mga women,
kung talagang ipinaparamdam sa atin ng mga asawa nating lalaki yung pagmamahal, alam niyo, ang pinakamagandang response po dyan is your submission. Your submission is a response to your husband's love. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ang lahat ng ito. Sa lahat ng ating natutunan sa araw na ito, isipin po natin, hindi masama na magbigay ng oras, panahon, at pagmamahal sa mga bagay dito sa mundo. Hindi po masama na umabsent sa church para mag-outing or sa trabaho sa linggo, kung paminsan-minsan lang naman at kang kailangan. Hindi rin po masama na umabsent sa outing para sa church, vice versa. Or sa trabaho para umattend ng service. Hindi po masama na ipagpaliban natin ang family day para pumunta ng church. At hindi rin masama na sumama sa outing para hindi rin mag-church. Actually, lahat ng ito, vice versa, hindi masama kung hindi natin nilalagi. Dahil sa lahat ng ito, isa lang din ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Are we giving what is due to God? Are we giving what is due to ourselves? Binibigay ba natin yung para sa sarili natin? Binibigay ba natin yung nararapat para sa ating pamilya at sa ating mga minamahal? Mga kapatid, sa lahat ng ito, wala pong problema. Ibigay lang natin ang dapat para sa nararapat. Ang priority, laging kay Lord, yung pagmamahal para sa ating asawa, submission sa ating mga asawa, pagmamahal sa ating pamilya. Amen? Tayong lahat po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, sa inyo po namin pinagpapasalamat ang lahat po ng aming pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat kung paano po ninyo patuloy na tinutulungan ang bawat isa na baguhin ang aming buhay. Alam po namin may mga panahon na mas napaprior po namin yung mga bagay dito sa mundo tulad ng aming trabaho, yung aming mga gala, at nakakalimutan na namin na kayo ang siyang dapat naming i-priority sa lahat ng ito. May mga pagkakataon din na sa sobra ng aming focus sa church, nakakalimutan na rin po namin yung oras namin para sa aming pamilya at sa aming mga minamahal. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maibalance ang lahat ng ito, maging ang aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa atin. Amen. Tayo po tumayo para sa ating response song. Ngayong umaga na paalalahanan tayo ng Panginoon o ni Pastor na yung unang point niya dito, sinabi niya na God is our ultimate priority. Bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat natin ilagay sa ating puso na yung Diyos dapat yung laging nauuna sa atin. Di ba nga, kagaya ng sinabi sa verse kanina, sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, Entering entering into your presence, to behold, to behold you face to face. God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go,
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Maaari na po tayong maupo. Ngayon naman po ay nasa part na po tayo ng ating program na pwede po tayo magbigay sa harap. Pero bago po tayo magbigay, babasahin ko muna po ang nakasulat sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan sa mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So kung meron na po kayong mga envelope at nakaready na po ang inyong ibibigay, pwede na po tayo magbigay. Sinasabi sa salita ng Diyos, sisiklig at umaapaw. Siya ninyong mararanasan pagkabigat, pagkabigat. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng wala sa puso, kung ano iyong itinanim, siyang alihim. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng may pagmamahal, magbigay ng wala sa puso, kung ano iyong itinanim, siyang alihim. Kung ano iyong itinanim, siyang alihim. Kung ano iyong itinanim, siyang alihim. Nire-request ko po ang lahat na tumayo para po sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise
for the gift of giving. Thank you for allowing us to be able to give. Thank you for teaching us to give with a full heart. Bless us for the rest of the week and help us bless others around us. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating announcements. Meron po tayong attendance of a total of 142. Ang 101 po doon ay adults at ang 41 po doon ay ang kids. So palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon naman po, May 17, meron po tayong 2 bisita. Pag tinawag po ang pangalan nyo, nire-request ko po kayo na tumayo para makita po kayo ng buong church. Ang bisita po na ito ay si Marnie A. Aquino. So, si Marnie po, please stand up. Welcome po sa ating church. Ang pangalawa po nating bisita ay si Samuel Joe A. Aquino. Nire-request ko po kayo tumayo. At nasa likod po ata, nasa Sunday School. Welcome po sa ating church. Meron po tayong kape dito sa likod. Pwede po tayo magkape after church. At ngayon po, wala po tayong karagdagan. Pwede na po tayo tumingin sa ating screen para po sa announcements po natin. And happy anniversary po sa mag-anniversary. Sabi po doon, meron po tayong VBS at i-announce po ata ni Ma'am Grace ang VBS. May video daw po tayo mapapanood ulit. So tingin po ulit tayo sa ating screens. Let's go to the mountains high, to the streets below. Let's go share the gospel truth that only know that Jesus saves, His love still flows. We'll go. Let's go. Sky Crew, let's go. So yun, meron po tayong Sky Crew. Tuturuan po paano mag-maintenance ng eroplano. At tapos si Ma'am Grace para sa... Magandang umaga po sa ating lahat. Tuloy na po ang ating Vacation Bible School. So dito po sa ating church, every 2 years po ang ating Vacation Bible School. To give way po dun sa every 2 years din General Assembly ng ating church para hindi po magkasabay yung malaking gastos. So this year po, gagawin po ito sa May 27 to 30.
So dapat po 3 days lang, kaya lang ginawa po natin yung 30, Saturday, yun po yung graduation po ng mga bata. So this year po, ang theme po katulad ng sinasabi ni Gio, hindi po natin tuturuan yung mga bata para magkumpuni ng eroplano. Ito po ay ginawan po ng theme na Sky Crew, Let's Go, dahil po ito sa missionary journey ni Paul. Kung maalala niyo po, si Paul ay kilala po siya bilang isang missionary na nag-share ng gospel. So this year po, ang ating theme po, kaya po ganyan, yung ating mga bata po as a whole, tuturuan po natin silang mag-share ng gospel. Siyempre po, hindi lang po doon iikot, marami pa pong iba, at marami pa pong ina-anticipate ang ating mga estudyante. So ngayon po, ang target attendance po natin ay 80. Ang ating pong mga volunteers ay sa ngayon, 14 na po. Kaya encouragement po namin sa inyo, magpalista na po kayo. Nandiyan po yung listahan natin sa harap. So ilalagay nyo lang po doon kung saan po naka-age bracket ang inyong anak. At wag po kakalimutan ang phone number para pwede po namin makontak po in case lang po na mayroong emergency na announcement. Ulit po, kami po ay namamanhik po ulit sa inyo para po sa mga gustong mag-sponsor ng snacks and lunch para po sa ating mga volunteers. Para po sa snacks, nandyan na rin po yung mga listahan po natin. Pwede po kayo maggrupo-grupo para hindi po mabigat. Like halimbawa po, 5 po kayo kasi as a whole po na papakainin po natin for snack, kasama na po yung volunteers, ay 100 po, good for 100. So kung pwede po kayo maggrupo-grupo, mas magaan po. Pag hindi naman, pag kaya naman, mas okay po. And pwede rin po yung para po sa snacks and lunch sponsor po, pag hindi nyo po kayang bumili, hindi nyo po kayang magluto, pwede pong cash. Kami na lang po ang bahala pong bumili. And pwede rin po yung sa mga gusto magbigay ng in-kind, like prizes, mga simpleng mga laruan, kung meron lang po, pwede rin po. Kami po ay tumatanggap po nun. So maraming salamat po at prayer request po namin. Pag-pray po natin ang ating mga volunteers na wala pong magkasakit. Pag-pray po natin ang magandang weather para po sa ating mga estudyante. And lastly, pag-pray po natin ang ating electricity. Yan, malaking bagay po yun dahil mainit po pag sa classroom at kahit dito sa church, mainit po pag walang electricity. So maraming salamat po ulit sa inyong pagtangkilik sa ating Vacation Bible School. Ito na po ang ating t-shirt para sa mga volunteers. Sky Crew, Let's Go, VBS 2000. Ito po ang likod. Okay, maraming salamat din po sa aming sponsor for printing our t-shirt. Si Teacher Maan po ay meron din pong announcement. Ayan, isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat at excited na po ba kayo sa paparating na DVBS ng Main Church? Meron din po sa Bacood, hindi po kami papahuli. So ayun po, sa Bacood ay May 21 hanggang May 23. So ganun din po kay Ma'am Grace, kay Crew Let's Go, pero contextualize po para sa mga bata sa Bacood at Tagalog version po sila. Ang amin pong volunteers ay meron pong taga-Pibias, 3 po kami, at meron din pong mga galing po dito sa church. At 10 po ang volunteers na po at we are praying for sino pong bukal sa puso na makakapagbigay po ng sponsors para sa snacks, sa food po ng volunteers ay lumapit lang po sa akin at kahit ano pong tulong sa prices, sa pagkain ay malaking tulong na din po ito. At kami po ay kung sino pong merong used tarpaulin po na pwedeng magamit, pansapin lang po dahil kami po ay sa Bacood covered court at baka kulangin po ang mga chairs at hindi parang gagamitin po ay kung sino man po makakapag-sponsor po ng used tarpaulin. Pero papag-pray po natin dahil may tinitignan na pong parang banig na malaki po na pwede sa mga bata. So ayun po, patuloy lang po kami nang hihingi ng prayer request para sa mga volunteers at sa weather din po. At ayun po,
nawa po ay ang lahat ay excited na po dito at ayun po. Yun lamang po. Thank you, Teacher Grace and Teacher Maan. And looking forward po tayo sa ating Sky Crew. Let's go! At meron pa po tayo isang announcement para sa youth naman po. Good morning po. Ang announcement naman po na ito ay para sa mga kabataan. Again po, tayo ay merong youth camp na gaganapin sa June 12 to 13. Ito po ay overnight, 2 p.m. to 12 noon. At ang venue po natin ay sa Parulan Farm and Campsite, dito po sa Mulawin, Baliwag, Bulacan. At tayo po ay merong registration fee na 450 pesos. May hinanda po ang officers na new and exciting activities para sa atin. Kaya ine-encourage ko po lahat ng youth na sumama para makisaya. At syempre para sama-sama rin po tayong lumago sa ating Panginoon. Simulan na po natin mag-ipon. Pwede po kayong mag-ipon sa amin or magpatabi ng 50 or 100 pesos every Sunday. Para po pagdating ng June, hindi na po tayo masyadong mabigatan sa 450 pesos. Approach na lang po ako or si Kuya Russell at safe po ang pera niyo sa amin. At syempre maniwala po tayo that God will provide. Pwede na rin po tayong mag-register sa ating group chat mamaya. At ang iba pong mga announcements ay abangan na lang din po natin sa ating GC. At youth, wag po muna tayong uuwi pagtapos ng ating service dahil tayo po ay merong meeting. Ayan lamang po. Thank you and God bless. Okay, thank you, Roshen. So, madami-dami po tayong activities para sa kabataan this upcoming May and June. So, looking forward po mga kabataan. Any more announcements po? Men, women? So kung wala na po, tinatawag ko na po si Pastor Ian Fuentes for our closing prayer and benediction. Maraming salamat, Brother Gian. Karagdagang announcement po, today magpapatuloy po ang ating Sunday School sa sobrang tagal nating paghihintay. Yes, today, wala pong uuwing estudyante. Tayo po siguro mag-start ng 11 or 11:10, depende sa time. Pero tayo po ay meron ng Sunday School ngayon. Patuloy pa rin po natin in-encourage ang bawat isa na makiisa sa ating itong mezzanine project. Malapit na po siyang matapos, konti na lang. Pero wag po kayong mape-pressure. Kung wala po talaga, okay lang din naman. Willing din naman maghintay ang church kung kailan po kayo available. Tayong lahat po ay tumayo para sa atin pong pangwakas na panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, sa araw po na ito, buong puso po kaming nagpapasalamat. Hindi lang dahil sa mga bagay na inyo pong ginawa, kundi sa mga bagay na patuloy po ninyong ginagawa sa aming mga buhay. Maraming salamat kung paano po kayo patuloy na nag-i-intervene sa amin, especially sa mga panahon na nagiging mahirap na yung aming mga sitwasyon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig na hindi nagmamaliw, pag-ibig na hindi namin kayang tapatan at hindi namin kayang masuklian. Gayunpaman, ang aming dalangin, Panginoon, na sa lahat po ng aming ginagawa ay unahin namin kayo bilang pagpapasalamat na rin sa inyo pong kabutihan sa aming lahat. Naway patuloy po kaming maging blessing sa lahat po ng pagkakataon, sa aming pong mga kapatiran, sa aming mga pamilya. Dinadalangin po namin na ang lahat po ng pamilya ng Baliwag Alliance Church, maging ang aming mga bisita ngayon, patuloy po kayong kumilos sa amin para sa aming pagbabago. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa aming mga ginagawa, kayo nawa ang siyang maparangalan. Maging sa linggong magdadaan, patuloy naming hinihiling na kayo ang siyang manguna sa amin, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming ministry, at sa lahat ng aming gagawin. Ang lahat ng ito ay amin pong pinagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat.